Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ni Gemini. Pauna mensahe ninyo ay number 32. Gemini, this is despair, this is a low vibe, no? Energy. Maaaring ang iba sa inyo dito, mayroong pinoproblema, could be relationship, could be trabaho, could be source of income, no? Maaaring ganon. But, you know what? Doon tayo tumingin lagi sa kung ano ang positibo, no? Positive energy dapat, positive attitude, no? Positive mindset ang papaandarin natin. Because, always remember that, kung ano, di ba, yung iniisip natin, ano nararamdaman natin, that is what is, manifesting in our 3D reality, no? Kung dito tayo magfo-focus sa problema itself, no, mas lalo pang magma-magnify yan, mas lalo pang makaka-attract yan ng more problems, no, ng more difficulty. Kaya, doon tayo sa kung ano ang positibong maaaring mangyari. Doon tayo mag-focus sa kung ano magagawa natin para maging maganda, maging positibo ang ating sitwasyon. Okay? So, dito sa energy na to, isipin natin, dahil alam na natin dito kung ano ang problema, alam na natin kung ano yung ugat ng inyong kalungkutan, ng inyong despair, gumawa na tayo dito ng paraan. Paano tayo makakalabas sa ganitong sitwasyon, Gemini? Okay? How are you going to get out of this despair energy? No? Sa lungkot na to, sa problemang ito, ano ang maaari ninyong gawin para mabago ang inyong sitwasyon for the better? So, doon na tayo sa pag-move forward, no? Kasi, alam nyo naman na kung ano ang inyong sitwasyon, alam nyo na kung ano ang ugat nito, so gawa na tayo or mag-isip na tayo ng ikakabago, ikaka-improve ng ating sitwasyon dito, Gemini. Okay? Number 32 becomes number 5 because 3 plus 2 is 5 and 5 resonates with change. No? So, ibig sabihin, there is a promise din sa energy na to. There is a promise of change. No? At ang change na yan for the better. No? Change yan for the better, for improvement kung ano man ang sitwasyon na inyong pinagdadaanan sa ngayon. Kaya, doon na tayo, isipin natin kung ano yung positibo nating pwedeng magawa, no? Sa ating sitwasyon. So, we have number 8 and false person, no? Maaaring meron ditong mga mambubudol sa paligid ninyo. Maaaring meron ditong sinungaling sa paligid ninyo, Gemini. That is possible. At saka, be careful, no? Be careful doon sa mga ganyang klaseng tao. Kaya, be careful sa kung ano ang mga sinasabi ninyo, sa kung ano yung mga impormasyon na sinishare ninyo. Don't share mga bagay-bagay or don't share mga importanteng impormasyon because that people around you could take advantage of that, no? Could take advantage of that. Maaring nila, gamitin nila mga impormasyon na yan para sa ikakasama ninyo. Okay? Kaya, be careful, no? With the people around you. Huwag kayong masyadong magtitiwala agad-agad. Number 7, message. May parating na communication dito para sa inyo, no? Maaring, ito na yung sitwasyon na makakapagpabago ng inyong sitwasyon, no? Maaring impormasyon nito. This could be, siguro kung meron kayong bagong trabaho ina-applyan, or maaring meron kayong hinihinga ng tulong, this could be it, no? Maaring ito na ma-receive na ninyo through letter, through email, through text, or through tawag, no? Correspondence ito na parating sa inyo dito, Gemini. So, this could be something, no? Na talaga namang maaring magbago ng inyong sitwasyon. So, what else? We have number 16, thoughts. Maaring meron kayong iniisip dito, no? Maaring meron kayong malalim na pinag-iisipan, maaring meron tao, no? Maaring ang subject dito ng inyong iniisip is someone, no? This could be karelasyon ninyo, asawa ninyo, anak ninyo, magulang ninyo. This could be someone na maaring siya yung dahilan ng inyong pag-worry, no? Maaring ganun ang ganap dito. Malalim, malayo ang nararating ng isip dito ni Gemini. So, yun ang ganap dito for some of you. So,
Mas maganda dito, Gemini, kung ang iniisip ninyo na dito, no, ay kung nga papaano ninyo mai-improve ang inyong sitwasyon dito, no? So, sana ganun na lang, no, ang gawin natin. So, what else? Number 14, message of concern. Ayan. So, talaga no, may iniisip kayo ditong may pinag-worry kayo dito na sitwasyon. Kaya siguro kayo, ito, meron thoughts energy because of this message of concern. So, maaaring meron talaga ditong i-worry kayo. But you know what, Gemini, kung meron man kayong i-worry and you feel like it's too much to handle for you, huwag kayong mag-alala. Lift it all up to God. Lift it all up to your angels and your spirit guides. Dahil sigurado, tutulungan kayo. Always listen to your intuition. Dahil, yan ay direct message from the divine. Kung ano man ang pumapasok ng mga intuitive messages sa inyo, mensahe yan sa inyo ng divine universe to guide you, to help you sa inyong mga sitwasyon. Okay? Kaya napakahalaga din na pag nagdadasal tayo at naghihingi tayo ng tulong, listen also to your intuition. Dahil maaaring nandyan agad ang kasagutan sa inyo, may gabay agad sa inyo kung paano ninyo inanavigate ang inyong situation. Yung ganon. Kung paano ninyo mai-improve. Okay? So, rather than thinking about the problem itself, rather than worrying, doon tayo, sa kung ano ang magagandang energy. Doon tayo mag-focus. Okay? So, what else for Gemini? We have number 34, occupation. Ayan. So, dito sa occupation, maaaring yung mga mensaheng ito ay galing sa trabaho, Maaaring yung iniisip ninyo is about trabaho. Maaaring si despair energy na to that could be related sa trabaho. So, posible, Posible talaga ito, Gemini, na yung ipinag-worry ninyo dito is about money, It's either relationship or money, source of income, ganon. So, maaaring ganon ang ganap dito. Or maaaring merong issue sa trabaho, na pinagdadaanan ninyo sa ngayon. Maaaring nabawasan ng oras ng trabaho, maaaring ang iba sa inyo dito na lay off ng mas maaga, maaaring natapos ng kontrata sa trabaho. That is possible, But anything is possible dito for some of you dito, Gemini. But of course, this is not going to resonate with everyone, okay? So, take as it resonates. Kunin nyo lang kung anong nagsasakto sa inyong sitwasyon. If not, then wag ninyong ipilit sa sarili ninyo because that is not a message for you. Remember that general reading ito, okay? So, Gemini, that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga mensahe ninyo. Lumipad si marriage. So, Libra, there could be marriage happening dito soon, Maaaring spring and summer, Yung wedding na to. Maaaring ngayon, nagpe-prepare na kayo ng mga alam mo yun, yung mga wedding preparations, venue, mga ganon, reception. So, maaring mga ganon na ngayon ang ginagawa ni Libra. Maari din naman na hindi romantic marriage ito. Maaring ito ay marriage in business. That is also possible for some of you. Maaring meron kayong papasuking business partnership dito, Maaring ganon ang sitwasyon. So, tingnan natin kung ano pa. We have number 24, thief. Ayan, mag-iingat kayo ha, Libra, sa ngayon, Be careful with the people around you, dealing with strangers, dealing with the people, kahit kilala nyo na. Because you never know kung sino dito yung merong balak na hindi maganda, May merong balak na pagnanakaw, merong balak na panloloko, pangsisinungaling, pambubudol. You never know, okay? You never know. Kaya, be vigilant, be observant din sa mga kaganapan, sa mga pag-uusap, sa pagkikipag-usap ninyo with another person. Alright? We have male, female. Ayan. This could be you or this could be anyone din sa buhay ninyo. Maaring ganun. This could be someone na you are going to be dealing with around this time. Okay? Maari din na siyang pag-iingatan ninyo. Maaring ganun din. So, distant horizons, maybe yung person ninyo is nasa malayong lugar. That is also possible. Maari din na travel ito for some of you.
no? Maaring meron kayong, you're going to embark on a travel somewhere, maaring malayo-layo ang travel na to. Posible yan, Libra. It is also possible na meron kayong iniisip na malayo, maaaring ganon. Maybe you are setting intentions din dito, no, na medyo malayo-layo. That is possible. Yung long term ba, no, maaaring ganon. Long-term goals also is possible dito, no? Maaring pinagdidiskarte, pinag-iisipan ninyo din ang ganon sa ngayon. So, that could be anything, no? What else? We have number 27, income. Unexpected income, Libra. So, maganda to. Libra, meron ditong hindi kayo inaasahan na pangyayari. Yan, maganda. Maaaring racket ito. Maaaring temporary na trabaho ito, no? Or temporary na pagkakakitaan, maaaring ganon. Maaari din naman na magiging permanent na trabaho nyo na to, Libra, no? See unexpected income, that is also possible. So, what else? We have number 10, journey. Ayan. So, yung travel na to, this could be related to this unexpected income. So, maaaring related ito sa something na pagkakakitaan ninyo, no? So, it is also possible na yung journey na to is related to work overseas. No? Maaring meron ditong job opportunities, job opportunity na nakuha ninyo, no? Abroad, maaring ganon. Kaya kayo may magbabiyahe na. Posible din na ano to, kung saan man kayo papunta, maaring migration ito, no? Maaring migration, marami-rami ang bit-bit ni Kuya. Maaring migration ito talaga. Maari din na may movement na gagawin dito, no? May move talaga kayo, as in, maglilipat bahay na kayo, maglilipat kayo ng place of residence somewhere, no? Maaring ganon. It is also possible na ang journey din na to could be, pasya lang, no? Posibleng ganon. Maaring meron lang kayong pupuntahan, maaring yung pasyal na to, maaring tourist kayo, magtuturist kayo dito, Libra. Yan ang napipick up ko. So, good luck po, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pauna mensahe ni Aquarius, number 12, Privileged Lady. Ayan. So, Aquarius, this could be anak ninyo. Kung meron kayong anak, ano, this could be your anak. Bumuhos ang ulan, grabe. Aquarius, ang lakas-lakas ng buhos ng ulan. So, hopefully, maririnig pa rin ninyo dito ng malinaw ang sasabihin ko, no? So, this could be someone, younger person ito, no? Na, siguro anak ninyo to, na maaring this person is independent already. Maaring hindi na to nakatira sa inyo, hindi nyo na to kasama sa bahay, no? Maaring namumuhay na siya ng solo, mag-isa siya, maaring ganon. And this could be, paying a visit sa iyo, no? Aquarius, maaring matagal na kayong hindi nagkikita, no? And maybe dadalawin ka nito, no? Maaring may magandang balitang hatid dito sa inyo. But kung ano man, no, ang dahilan ng pagdalaw niya sa iyo, ito ay parang, ito yung panahon niya, no? Para magbisita sa inyo. Ito yung panahon niya para mag-spend ng quality time with you, Aquarius, no? For others of you also, no, maaari din na financial success, maaari din na opportunity to, financial opportunity, maaari merong bagong trabaho, bagong job offer, bagong career opportunity or business opportunity, siguro na parating sa inyo, that is going to bring forth financial success eventually, no, Aquarius? So that is really beautiful. So, what else? Tingnan natin kung ano pa ang ganap dito for you. We have number 16, thoughts. Maraming iniisip dito si Aquarius. Maaring iniisip din ninyo to, si Privileged Lady. Maaring yung anak ninyo, iniisip ninyo, no? Maaring ganon ang ganap. It is also possible na iniisip ninyo dito strategy, no? Kung paano ninyo papalaguin ang inyong negosyo o paano kayo magsisimula ng bagong negosyo. That is also possible, no? So, napakaganda rin ang iniisip ninyo dito. What else? We have number 8, false person. Ayan. Si false person naman could be someone
na maaaring nasa circle nyo na, maaaring katrabaho nyo to, di ba? Maaari din na kakilala nyo to, maaaring ganon. Kaya mag-iingat kayo ha, around this time, Aquarius. Mag-iingat kayo sa mga pakikipag-usap ninyo with other people, mag-iingat kayo sa mga information na pwede ninyong i-share with them, kasi maaaring gamitin ng mga low vibration people ang impormasyon na yan, no? Para sa hindi ikakabuti, no, ng inyong sitwasyon, Aquarius. Kaya be vigilant, be observant, make sure na bantayan ninyo, no, ang mga impormasyon na parating sa inyo, okay? Or impormasyon na maaari ninyong i-share din with other people, no? Na wala silang makuhang kahit anong impormasyon na pwedeng nilang gamitin against you, okay? What else? We have number 15, lovers. Ayan. So, this could be a new relationship, no? Aquarius. Maaring this is a new romantic relationship na mabubuo dito between you and another person. Maaari din na ito, Aquarius, ay isang decision making din na kinakaharap ninyo na related naman ito sa inyong relationship. That is also possible. Maaari din na relationship ninyo din ito with your children or with this kid, no? Maaring ganon din ang ganap. Maaring ang pagbisita niya sa iyo ay naririnig ko pagbabate. So siguro meron kayong hindi pagkakaintindihan with that kid, no? Siguro if anak ninyo yan, no? Maaring may hindi kayo pagkakaintindihan in the past, and maaring ngayon yung pagdalaw niya yan ang magiging simula ng inyong pagre-reconcile, no? So, maaaring gano'n ang sitwasyon dyan. So, what else? We have number 9, change. Something is going to change dito, no? Maaari talaga na sitwasyon ito, no? Maaaring sitwasyon ninyo to, relationship ninyo with your children or with this kid, no? Maaaring magbabago na yan for the better. Maaaring magsisimula kayo ng bagong, uli ngayon, bagong chapter sa inyong relationship na magbabati kayo, magiging mas maayos kayo, mas magiging loving kayo sa bawat isa, yung ganun ba, no? Or that could also be change in your status, no? Kasi maaaring ang iba dito mag-asawa na, maaaring ang iba sa inyo dito magpapakasal na, magsasama na sa isang bubong, yung mga ganun ba, no? Aquarius, this is also possible na change of residence ito. Change of place of residence. Maaari din na maglilipat bahay kayo. Maaari din na magmamigrate kayo sa ibang bansa. Doon na kayo titira. Maaari din na pagbabago ito ng trabaho, no? Posible din yan, pagbabago ng opisina. So, good luck, no? Good luck. Maaring yan pinag-iisipan ninyo talaga, pinagpaplanuhan, gano'n, pinagdidesisyonan. We have made female, ayan. So, mag-iingat kayo din, sa isang babae, maaring ganun dito. Yun ang na-pick up ko agad-agad. Mag-iingat kayo sa isang babae. Mararamdaman naman ninyo yan, Aquarius, if there is something off-key with a person, no? Mararamdaman ninyo yan. Your intuition will send you a signal na, uy, mag-iingat ka dyan, no? Makakaramdam ka ng something, sa discomfort sa katawan ninyo, sa sarili ninyo, if there is something off with a person or with a situation na kinabibilangan ninyo. Kaya pakinggan ninyo yung intuition dito, yung gut instinct ninyo, okay? So, this could also be you. Maaring ganun din ang ganap dito, Aquarius. Maaring ito, kayo yung nire-represent ng card na to. So, good luck po, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.